Sa isang fine dining restaurant ang mini celebration, nakakaasiwalang na bawang stranghero ang mga kasalo ngayon. Well, not a total stranger. Both Harvey and Baxter, but not that close either. Sa gitna ng dinner ay tahimik lang siyang nakatungo sa sariling pinggan. Are you alright? Tipid ng ngiti lang ang isinukli niya sa tanong na iyon ni Harvey. He looked so concerned. May iba ka bang gustong kainin? Nananamlay lang talaga siya pero okay na lahat ng pagkain na nakahain sa mesa. Okay na ako, masarap naman. Umakto siyang ginanahan sa pagsubo. You have to eat properly, Janine. Tonight's your wedding night and you need plenty of energy. Double meaning iyon ni Baxter. Batid niya, sinasabi ng nakakalokong ngiti habang nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa ni Harvey ang pansin. Batid din niya na nagkulay man sana siya sa sinabi nito. Bax! Kita naman ang uneasiness sa kilos niya kaya sinawata ni Harvey ang biro ng kaibigan nito. What? Pabalawalang tura ng lalaki. Unmindful sa uneasiness na nararamdaman niya. Ang sarap lang ding batukan ng gago. Ilang minuto pa inatapos ang dinner. Nagkanya-kanya lulan sila ng sakyan. Harvey is a bit of gentleman after all. Lagi itong nakahandang ipagbukas siya ng pintuan ng kotse. Tahimik lang nitong binabaybay ang daan patungo sa kung saan man siya iuwi ng asawa. Napabuntong hininga siya. Itinuon niya ang mga mata sa kalsada. Ang magdadala sa kanya sa walang kasiguraduhang patutunguhan. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap ay kakapit na lang siya sa binitawang pangako ni Harvey na kasama niya ito. Don't overthink, Janine. Matipid lang ng ngiti ang itinugon niya sa katabi na bahagya siyang sinulyapan. She won't overthink. Sasakyan na lang niya ang lahat ng mga pangyayari at makikiayon sa daloy ng pagkakataon. So, this is home. Iginala ni Janine ang paningin sa loob ng penthouse ni Harvey sa isang high-end condominium. Dito siya nito dinala matapos ang dinner. Maluwalas ang unit ni Harvey, modern at masculine ang interior at kompleto sa kagamitan. Black, gray and white tone ang dominating color sa loob pati sa mga gamit. Dalawa ang silid na nakikita niya. Natural, tig-isa sila ni Harvey dahil hindi naman nila kailangan magsama sa iisang kama. Naalala pa niya ang biro ni Baxter kanina na nagpapula ng mukha niya. Simula ngayon kahit ang pagiging maloko ng best friend ni Harvey ay kailangan niya rin makasanayan. Pero paano ba ang masanay? Estranghero sila ni Harvey sa isa't isa. They knew too little about each other. Let's go to your room. Sunundan niya ito. Hindi niya maalisan ng titig habang nakasunod dito. Harvey is so massive. Kay laki at angkad nitong mama. His muscles are on the right place of his body. Ang katawan nito ay tila nagsasaad ng iba yung security kapag nakulong sa katawan nito. Napatda siya sa daloy ng isip, saka iyon ipinilig. Nang mapuksan ang silid na nakalaan para sa kanya, sumalubong sa kanya ang magandang silid at ang kamang nasasapinan ng puting bedsheet. Walang gaano appliances sa loob maliban sa lampshade na nakapatong sa nightstand sa gilid ng kama. Isang sofa at dresser sa isang sulok. Minimal but elegant. Looking at the bed, tila ba hinihila siyang talunan iyon. Wala namang pisikal na nakakapagod sa ginawa nila ngayong araw pero pakiwari niya, drained ang energy niya. Gusto niyang itiklop ang mga mata pero nakakahiyaan niyang itaboy ang may-ari. Do you need anything? Umiling siya. Kung may kailangan ka, don't hesitate to knock. I'll be in the other room. Harvey? Nasa bungad na ito ng pintuan na kasalukuyang binubuksan. Thank you. Umangat ang gilid ng labi nito. Good night, Janine. Sumarado ang pintuan. Finally, she was left alone. Pata siyang naupo sa kama at inilibot ang paningin sa loob. Nakakapanibago ang lahat lalo na ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Bigla ang pagsigid ng katotohanan. Opisyal nang magsisimula ang bahay-bahayang ito. Inilabas niya mula sa bag ang bond paper na nasusulatan ng mga rules nila ni Harvey. Idinikit niya iyon sa ulunan, sa bahaging unang-unang niyang namumulatan pagising niya. Mrs. Harvey San Martin. Paulit-ulit niyang sambit habang nakahiga at nakatutok sa kisame. Masasanay din siya sa bagong buhay. 1 taon lang naman, Janine. 1 taong pagpapangga para sa mga taong nanakit sa kanya, sa kanila ni Harvey. What the hell is that? Nagising si Harvey sa kaluskos na nagmumula sa labas ng kanyang silid. 5:30 pa lang ayon sa kanyang digital clock na nakapatong sa bedside table. Hindi ito ang nakasanayan niyang gising ngunit nabulahaw ang mahimbing niyang pagtulog kung bakit ba kasi hindi niya naisaradong mabuti ang pintuan.
Bumangon siya upang alamin kung anong pinagmumula ng ingay sa labas. Amoy ng bacon at bawang ang sumalubong sa kanyang ilong. Pumuno iyon sa air conditioning unit. Naglahod ng tuluyan ang antok niya. Humakbang pa siya paliko sa kitchen. Sa mesa ay may nakahain ng tinapay na maayos na nakasalansan sa tray at may utensils ng nakalatag. Then, his eyes were directed to that petite frame of a woman standing right next to the digital stove. May hinahalo itong kung ano sa skillet. Who's this woman? Kumunot ang noon niya. Suot-suot nito ang maluwag niyang t-shirt na nagmumukha ng duster para rito. Pati jogging pants niya na tinupi na ilang beses sa gawing hemline para magkasya dito ang ipinampare sa shirt niya. Hi! Nakalangon na sa kanya ang babae at direktang nakipag-ugnayan ng titig. That shy smile painted on her lips. Ewan niya ngunit para bang may pumitik sa kailaliman ng dibdib niya oras na natanaw niya ang ngiting iyon. Sorry, pinakailaman ko ng kusina mo. May pag-aalangan sa boses at kilos dito. Tira estudyanteng takot na mapagalitan ng guro. Bakit nga naman ba siya magagalit sa ginagawa nito? The smell of that home-cooked meal is so inviting. Unang beses na may nakialam sa kusina niya. The woman he brought here. Hanggang kama lang ang tanging nararating. They only left the sex scent afterwards. Breath of fresh air na may babaeng amoy ng pagkain ang idinudulot. Natagpuan na lang niya ang sariling pinag-cruise ang dalawang braso sa dibdib at sinandal ang kanang bahagi ng ulo at katawan sa dingding. Tila naengganyo siyang panoorin ng babae. The sight of Janine holding the wooden spoon in her hand habang nakahawak sa handle ng iskeletang isa pa is quite a treat in this beautiful morning. Nakakaaliw itong titigan. Nang hindi siya sumagot ay dahan-dahang napalis ang ngiti nito, saka bumaba ang paningin. Napadako ang mga mata nito sa kanyang katawan at namaybay pa ibaba, ngunit kaagad din iyong binawi. Para itong napapaso at kaagad na nagbago ang kulay ng mukha. Natanto niya ang dahilan ng pamumula ng mukha nito. Shit, he is almost naked. Tangang boxers lang ang suot niya. Bakit, hindi ba nito nakikita ang hubad na katawan ng ex-boyfriend nito? I'll be back. Nailing na pumanhik siyang muli sa kwarto at nagbihis. Too careless, Harvey. Sanay siya matulog ng nakaboxers lang at kuminsan ay nakahubad pa nga. Mag-isa lang naman kasi siya dito. Ngayong may kasama na siya at babae pa, talatang conservative, magpa-practice na siyang maging desente. Naligo muna siya at naghilungkat ng maisuot sa cabinet. T-shirt at sweatpants ang nahablot niya sa closet. Nagmamadali na siyang bumalik ng dining. Inatake na rin siya ng gutom and breakfast just looks so promising. Hindi ko alam kung anong oras ka nagbe-breakfast pero nakahain naman na ang lahat. Kaya maaari ka na maupot mag-agahan. He never had a woman who were doting to his needs. Si Janine ang una aside sa nanay niya. Kung ganito ito ka maalaga, one is insane enough to let go of this woman. Ayaw mo? Goodness, mukhang nagpanik na naman ito. No, I am starving actually. Maagap niyang sagot upang mapayapa ang kalooban nito. They dined in silence. Sanay siya sa presensya ng ibang kababaihan but Janine just rendered him speechless. Kung susumahin, parehas silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. The silence between them was deafening. Ano nga naman ba ang common topic nila? To top it all, baka walang ni isang bagay na compatible sila maliban sa dahilan ng pagsasama nilang ito. Harvey? Si Janine ang unang bumasag ng katahimikan. Nagsalubong ang mga titig nila. Ngayon niya lang natanto na maganda din naman pala ang pares ng mga mata ni Janine. May bahid ng kainosentihan ang mukha nito lalo na ang mga mata nito. Ngunit naroroon din ang sakit. Piping nakasungaw. Hindi ba tapaka-reckless ng ginawa nating ito? In a way, yes. Itinungkod niya ang dalawang siko sa mesa at tinigop niya ang ginawa nitong kape. Creamy at masarap. Sanay siya sa black coffee with no sugar pero nasiyahan siya sa timpla ni Janine. Pati sinangag nito ay masarap din. We decided in a haste. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit sa puso niya ay sigurado siyang tama ang desisyon nila na magsama at magpanggap. Yung mga magulang mo, sina Tita Josel, ano na lang kayong sasabihin nila? Inilapag niya ang tasa ng kape. Pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tuwid sa mga matang tinitigan ito. You have to learn how to be strong para hindi ka apak-apakan ng ibang tao. Stop thinking about other people, Janine. For now, maging selfish muna tayo. Sarili mo naman muna ang isipin mo. Napatango-tango ito. Nakataas ang parehong gilid ng bibig.
Almost a green but a sad one. Pati ang mga mata nito'y nalalambungan ng pait. Maging selfish. Mahinang ulit sa sinabi niya sa ipinagpatuloy ang pagkain. Dapat ay kumain na rin siya pero nanatiling nakapako ang mga mata niya sa babae. How could he simply ignore the fact that there was something brewing in his chest? Yung hangarin na protektahan si Janine at dahan-dahang palisin ang sakit sa mga mata nito. Sa kanilang dalawa, mas malalim ang sakit na nararamdaman nito. Tagos sa puso ang pait. Ang mga lalaki, lagi at lagi magkakaroon ng option pero ang mga babae, kadalasan pag nakaset na ang isip at puso sa taong mamahalin nila, ay ipinapako na ang pangarap na iyon na ang makakasama habang buhay. Naiinggit siya sa pagmamahal na kaya nito ibigay kay Von. How he wished someone would love him as much as Janine loved Von. Ang uri ng damdamin na inialay dito sa lalaki. Yun ang pagmamahal na totoo. Ipinilig niya ang ganoong isipin. Love is out of the picture. It is a combo, not worth betting. This is just temporary, Harvey. And it is bound to end. Being alone in Harvey's house felt like a dream. Panaginip na ni sa hinagap ay hindi niya akalaing magiging tauhan siya. Naririto na lang siya sa sitwasyong ito ay yayakapin na niya ang bagong room na ito ng lubusan. Humiling na rin naman na siya ng permiso kay Harvey kaya minabuti niyang ayusin ng maayos na namang unit nito. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan siya mananatili sa bahay na ito. It's better to put Janine's touch inside. Naglinis siya, nagpalit ng kobre kama at nagsabit ng chiffon curtain sa glass wall na nakaharap sa labas sa gawing porch ng unit nito. May blinds na nakaharang doon ngunit ngayon ay kurtina ang nakatakip. It somehow feels homey. But the rugs ay pinalitan niya rin ng bago. Gamit ang sariling pera niya ay mabilisan pa siyang bumaba ng building at namili sa kalapit na tindahan. Magugustuhan kaya ni Harvey ang bagong bihis na pamamahay nito? Para siyang timang na asawang nag-aalala sa maaring reaksyon ng kanyang esposo. Ito naman talaga ang pinangarap niya dati. Be a stay-home wife and a hands-on mother to her kids. Kasama sa mga tinahi niyang pangarap para sa sarili. Nasa kalagitnaan siya ng ginagawa ng may nagboss sa pintuan. Isang executive-looking na babaeng mukhang hindi nalalayo sa kanyang edad ang napagbuksan niya. May nakahanda kaagad itong malawak na ngiti sa kanya. A genuine smile, to be precise. May kasama itong may edad na uniformadong lalaki. Hi, I'm Corin, Mr. San Martin's secretary. Naglahad ito ng kamay na tinanggap niya naman. Ito nga pala si Mang Boyet, isa sa mga company drivers. Pagpapakilala ng babae sa kasama na magalang na yumukod pa sa kanya. Hi po, Mang Boyet. Sa wakas nakita din namin ang asawa ni boss. Ani Mang Boyet na pinasadahan siya ng titig. Mukha nga ba siyang asawa ni Harvey kung tingnan? Suot pa din niya ang damit ni Harvey na nahanap niya sa cabinet. Namumawis pa siya at ang buhok niya ay basta lang nakamesibon. Buong akala niya ay iuuwi pa siya na binata sa apartment niya. Hindi na rin siya umangil nang dito siya dinala. Kahit paano ay ayaw niya munang manatili sa apartment. Ang daming bagay na ipapaalala ang bahay na iyon sa kung ano meron sila ni Von doon. Pasok kayo, pasok! Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto upang bigyan daan ng mga ito. Saka pa lang niya nabigyan pansin ang iba't ibang shopping bags na nakalagak sa sahig. May mga tatak na karaniwan din binibili ni Sheila. Namamalikmata siya sa dami ng mga iyon. Hey, tatayo ka na lang ba dyan? Amused na tinitigan siya ni Karen. Nagpation na nga itong maupo sa itim na leather sofa sa sala. Saka palindan siya nakatinag. Dito muna kayo ha? Mabilisan siyang gumawa ng merienda. Mabuti na lang pala at may natira pang pandesal sa pantry. Binili pa niya iyon sa bake shop sa ibaba ng building. Hiniwa-hiwa niya ang mga iyon ng pahalang at isinalang sa nakasalang na skillet stove habang binuksan ng canned tuna at inilagay sa strainer ang laman. Matapos i-dry toast ang mga tinapay ay mabilisan siyang nag-whisk ng sour cream at Miracle Whip sa maliit na bowl. Idinagdag niya ang drained tuna at minced na sibuyas. Sa nagmamadaling mga kilos din ay nilagyan niya ng toppings ang bawat slice ng tinapay. Inilagay niya iyon sa platter at huli niyang ginawa ay magtimpla ng powder juice sa pitsil. Wow! Canapé! Palatak ni Karen na kaagad na pumulot mula sa platter nang ilapag niya iyon sa center table. Pati si Mang Boyet ay nakigaya na rin. By the looks of it, mukhang at home dito ang dalawa. Sinalinan niya ang dalawang baso at pagkatapos ay naupo sa tapat ng mga ito. Para saan ang mga yan?
Sa mga shopping bags na katuon ng pansin niya. Sa pagkain din na sentro ang atensyon ni Ma'am Boyet. Para sa'yo. Simpleng sagot nito na hinuli pa ang takas sa spread na nalaglag sa daliri nito. Ano nga palang spread nito, Mrs. San Martin? Nakakatawa ang Mrs. San Martin. Siguro yung masasanay din siya. Mukhang sanay na nga siyang patungkulan si Harvey na kanyang asawa. Sinagot niya ang tanong ni Miss Karen. Masarap ha? Kaya pala puring-puri ni boss ang pagkain sa condo niya. Siya? Puring-puri ni Harvey? Hindi. Ang pagkain niya lang. Pero ilang beses pa lang naman silang nagkakasabay sa hapag. Nevertheless, nakaramdam siya ng iba yung tuwa sa dibdib. Nga pala, anitong ibinaba ang hawak na nakagatan ng piraso ng canopy. Yung mga yan are your basic necessities. Akin lahat ng yan? Naninigurado niyang tanong na itinuro pa ang sarili. Saka inabutan ng flat napkin si Karen. Natawa si Karen sa inasal niya. Yes, you're Mrs. San Martin now, and you have to live up to the expectations. Please, don't get me wrong, but wearing shabby clothes, dapat mong iwasan. Malayong inaaba ni Karen ang kabuuan niya. May punto rin naman ito. Ngunit parang may mali lang. Ayaw niya naman baguhin ang imahe niya base sa mga mamahaling damit, mga alahas, sapatos at kung ano-ano pa na kayang bilhin ni Harvey sa kanya. Siguro ay ayaw ni Harvey na nakikita siyang suot-suot ang damit dito. Siguro masalan ito kaya imbis na sitahin ay binilhan na lang siya ng mga bago. Mayaman nga naman ito. Ang mamahal naman kasi ng mga iyan. Parang nakakahiyang isuot. Muli ay natawa si Karen sa sinabi niya. Sa kanito binalingan si Mang Boyet at inutusang ipasok sa salid niya ang lahat ng mga iyon pagkatapos kumain. Sa tingin niya hindi lang basta secretary si Karen, may kakaibang sense of authority din ito. Janine, can I call you Janine? Tumungo siya. Mas komportable nga naman ang first name basis. Ang formal kasi ng Mrs. San Martin, masyadong nakakaasiwa. Dapat mo nang sanayin ang sarili mo sa buhay na pinili mo. Ninyo ni boss. Alam ni Karen ang totoong score sa pagitan nila ni Harvey. Ito pa lang naman ang inutusan ni Harvey na bumili ng wedding ring nila. Your husband is a good man. A bit difficult and stubborn sometimes, but he'll definitely take care of you. Oo, mabuting tao si Harvey. Safe at secure siya kahit napapag-isa sa loob ng iisang bubong. Ano na kayang ginagawa nito ngayon? Kung nakakakain ba ito ng tama sa oras? Isang ideya ang nabuo sa utak niya. Bago umalis si Karen ay sinigurado niya munang may bitbit itong pagkain para kay Harvey. Sa paraang iyon man lang ay magagantihan niya ang kabutihan nito. Iyon lang ang kaya niya. But deep in her heart may pumunong tuwa na may nagagawa siya kahit na konti para kay Harvey. Para sa asawa niya. Asawa. Parang matamis na hampas iyon sa tenga niya ngunit mabilis niyang siniwata ang daloy ng pag-iisip. Pati na bigla ang pagiging aligaga ng kanyang puso. It was a sudden reaction na siniwata niya. Ano't ano pa man dapat napigilang umakyat sa utak at gumapang sa kanyang sistema. Tumatanaw ka lang ng utang na loob. Walang anumang iba pang kahulugan. Walang damdaming kalakip. Sariwa pa ang latay ng sakit na iniwan ni Vaughn sa puso niya. Her heart was wrecked. Alam niyang matatagalan bago matutong tumibok muli ang puso niya. Kung sakaling muli man siyang magmahal, sisikapin niyang hindi sa isang Harvey San Martin. Si Harvey ay isang sugal. Bet her heart on him and she'll surely end up on the losing end. Prenteng nakaupo sa swivel chair si Harvey. Buong bigat niyang isinandal ang likod sa upuan at magkasalikop ang mga daliri sa harapan habang nakatukod ang magkabilang siko sa armrest at matamang tinititigan ng panauhin. Clarence Alcala, sitting opposite him, looking tense like he never saw him this way before. May pag-aalangan sa mukha nito. He should be. Kasalukuyan niyang pinasadahan ang terms and conditions ng papasuking renewal ng kontrata sa Carvajal Cargo Shipping nang pumasok ito. What brought you here, Mr. Alcala? With all the formality he could muster, he asked. Sanay siyang i-address itong Tito Clarence, pero kahit ang pagtawag dito sa ganoon ay mabigat sa kalooban. Nanibago marahil si Clarence sa ipinakita niyang pagtrato. Napalis ang nakahandang asiwang ngiti sa mga labi nito. Sumeryoso ito pagkatapos ay tumikim at nangusap. I apologize for what my daughter did, Harvey. Sheila Alcala, ang babaeng nakahanda niya sanang alaya ng mga bituin at langit. Instead, she chose another lowly man. More than his heart, mas nadudurog ang ego niya. But thanks to his bruised ego,
It kept his sanity intact. Malinaw ang pag-iisip niya. Singlinaw na mga balak niyang gawin sa mga taong umapak sa pagkatao niya. Can a single sorry erase the humiliation I suffered? Hindi siya ang tipo ng taong nadadala ng chismis at sasabihin ng iba, ngunit iba ang kasong ito, kahit pa nga sabihin nagagawa ng paraang pigilan ng pagkalat ng balita. Ang daddy niya muntika ng atakihin sa puso nang nalaman ng kinahinatnan nila ni Sheila. What was left of him with this broken engagement is shame. He felt disdain towards Sheila. It doesn't matter anymore. What's done is done. All we could do is move forward for the things that really matter. He emphasized his last phrase. Gusto niyang iparating sa lalaki na hindi mahalaga sa kanya si Sheila, kahit pa ang toto'y nasasaktan siya. Yes, no woman had ever hurt him. Only Sheila. She had put his pride on the line. He used to be the one dishing out women, not the other way around. Mas pinagmukha niyang formal ang mukha. With that, I decided to pull out all our shares from your company, Mr. Alcala. Nakasentro sa food production at print media ang negosyo ng mga Alcala. Sa loob ng mahabang panahon, sila ang isa sa pinakamalaking investors ng mga negosyo ng mga ito. Sa bangko din nila umuutang ang pamilya. Ang bangkong ang ina naman ang namamahala. But I will let my legal team handle everything. Kaagad niyang pinulot ang Parker pen at muling hinarap ang mga dokumento. Tapos ng usaping ito, pagsisisihan ni Sheila ang pagpili sa ibang lalaki. He'll make sure of that. Harvey, it's Mr. San Martin. Napilitan siyang muling mag-angat ng mukha. Dumaan ang tila hinanakit sa mukha ng nakatatandang lalaki. Sinubukan nitong ibuka ang bibig para sa susunod na pangungusap subalit nagdesisyon siyang lagyan ng patlang ang meeting na ito. More important matters needed pressing attention. Pinindot niya ang intercom at nagsalita. Escort Mr. Alcala outside. Karen. Nakita niya kung paanong bumadya sa mukha ng kaharap ang disappointment at sakit. Deeply hurt. Tumayo na din si Mr. Alcala at sumama kay Karen pero nasa bungad na ito ng pintuan nang muling magsalita. Your dad won't approve of this, Harvey. Labas ang negosyo sa personal na mga pangyayari sa pagitan mo at ng anak ko. Why? Isn't business the sole reason kung bakit noon pa lang ay plinano niyo na kami ipakasal na Sheila? Hindi ito nakasagot. By the way, please tell her, I am already married. Itinaas niya ang kaliwang kamay para makita nito ang wedding ring sa palasingsingan. I married someone she knows. Umawang ang bibig ni Clarence. Halatang nagulat sa sinabi niya. Isang araw papakilala niya si Janine sa madla bilang may bahay niya. Ipapakita niya kay Sheila na ang lahat ng karangyaan, sanang mas higit niyang maibibigay, ay sa ibang babae na punta. Muli siyang kinain ng mga responsibilidad ng mapang-isa. He'd prefer na sa negosyo maibuhos ang atensyon. Boss, may I remind you of the charity dinner tomorrow evening? You were supposed to attend together with Miss... Nag-aalangan si Karen kung babanggitin ang pangalan ni Sheila. Of course, I'll be there with my wife. More people from elite society. Better timing. Okay, boss. Nasa bahay na ba lahat ang kakailanganin niya? Yes. By the way, she sent this. Transparent food box ang inilapag nito at iniwan nito sa isang sulok bago lumabas ng opisina niya at bumalik sa pwesto nito. Sumandal siya sa swivel chair at hinilot-hilot ang sentido ng mapang-isa sa loob. Ilang sandali muna siyang nakatitig lang sa kawalan. Ang mukha ni Mr. Alcala ang naglalaro sa utak niya. Hindi siya dapat nakokonsensya sa mga binitawang salita. The Alcalas deserve it. Maliban kay Baxter at sa secretary ay wala pang kaalam-alam ang mga magulang niya sa bagong setup ng buhay niya ngayon. Good thing na umalis ng bansa ang mga magulang. Lumipad ang ina at ama niya isang araw matapos ang nangyari. Since then, hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Ayaw niyang pag-usapan ng kinahinatnan sa kanila ni Sheila sa kanilang pag-uwi ng mga ito. Hahayaan niya munang sa iba makakuha ng impormasyon ang mga ito. Itinuon niya ang buong atensyon sa trabaho ng mga kontratang dapat repasuhin, mga stockholders, meeting na nangangailangan ng kanyang presensya. Alas 6 na magdesisyon siyang umuwi. Maaga pa kaysa sa karaniwan. Under normal circumstances ay nagpapalipas pa muna siya ng oras sa bar bago umuwi. But today is different. May naghihintay na sa kanya. Yes, I have a wife. Ngayon niya lang natapunan ng pansin ng pagkain. Wife. Food. Hinihila siyang buksan ang siglan. Tumabad sa kanyang mga mata ang mini open face sandwiches na tila kay sarap sa mga mata. Delicate food and a grown man like him. What an unseemly combination. So unang kagat pa lang ay
Ninamnam na niya ang lasa. Namalayan na lang niyang halos naubos na pala niya. Ramdam pa niya ang pagkalat ng spread sa gilid ng baba. Hinugot niya ang panyo sa bulsa at pinunasan ng bibig, but then, he found out he was smiling. Napailing siya. Masarap naman kasi ang pagkain. Enough reason to smile. Lahat na lang yata ng galing sa asawa niya ay masarap. Natanong niya sa sarili, sa anong bagay pa kaya magaling si Janine? Is she a good kisser? Is she good in bed too? Paano kaya ito pagdating sa usaping sex? Does she scream too? Janine is one tame woman. Napaka-formal at tahimik. You're a dumb sex machine, Harvey. Para siyang gago at sa lahat, ang ideyang iyon pa ang naglalaro sa utak. Napapailing na napapangiti siya sa kahalayang nilakbay ng isipan niya. Kanina lang ay halos manggalaiti siya sa harap ni Clarence. Ngayon, kamunduhan ang nasa utak. No need na pala na i-order kita ng meals. Mukhang naubos mo na ang baon mo. Plus, you look happy while eating. Nanunodyo si Karen. Jesus, nahuli pa siya ni Karen. Umayo siya ng upod sumeryoso. Baka isipin ng sekretary na nababaliw na siya. No need. I'm going home. Home. Kaya daling nanulas ng kataga sa kanyang bibig when he dreaded being alone in his unit, kaya madalas ay sa bar sila tumatambay na box. Ibang atmosphere ng bahay ang nadatna ni Harvey. Nakapatong na pot photo sa buffet table na katapat mismo ng pinto ang nabungaran niya. May katerno din iyon sa ibabaw ng center table sa living room. He never had flowers in his unit before, pero aaminin niyang bumagay ang matingkad na green and yellowish na dahon ng halaman sa gray, black, and white tone na interior ng penthouse. Sa isang sulok pa sa pinaka-corner ng sala ay may isa pang mas malaking halaman na nakapatong sa planter. Sa glass partition ng living terrace ay may manipis na kortina ng nakaharang imbis na Venetian blinds. And suddenly, you are transported to a new world, Harvey. Dati nang maayos ang kusina niya pero ngayon ay mas umayos pa. Ang yellow at green lemons sa isang puting tray sa isang sulok ng white granite counter ay nagbibigay buhay sa dating boring na kusina. Biglang nagkaroon ng buhay ang buong bahay. Sa loob lang ng isang araw ay kay dabing nagawa ni Janine. Hindi niya maiwasang mapangiti. Masyado mong pinagod ang sarili mo, Janine, sa mga bagay na hindi naman kita inuobliga. Nag-abala pa ito gayong lilipat din naman sila sa bahay sa Green Hills. May finishing touches lang na ginagawa. Where is she? Wala siyang Janine na nakita nang sumilip sa silid dito. I better get a shower. Pumanik siya sa kanyang silid. Kumalansing pa ng malakas ang corky na basta na lang niya initsa sa ibabaw ng nightstand. Ipinatong niya rin doon ang cellphone. Gaya ng nakagawian, walang pakundangan siya nagubad na lahat ng saplot sa katawan at basta na lang iyong ipinatong sa couch. Hinilot-hilot pa niya ang batok habang papasok sa banyo. But his steps were halted. Natanto niyang may ibang tao sa loob. Not just any human being, it was Janine, all naked on the tub. The heat in his body was undeniable. Malamig ang panahon, idagdag pa ang malakas na buga ng aircon, ngunit heto sa Harvey, nag-aalab ang pakiramdam. Relax na nakahiga lang si Janine sa tub. Nakalubog sa tubig na may bula ang katawan at nakapikit ang mga mata. May nakasangsang na earphone sa tenga nito, dahilan kaya wala itong naulinigang alinman sa kanyang mga kaluskos. His eyes wandered on her bare face, looking all innocent, calm and collected. Malayo sa Janine na nakita niyang umiyak doon sa labas ng apartment nito. Umalis sa kinatatayuan. Yun ang dapat pero tila napako siya at nagpatuloy sa paglalakbay ang makasalanang mga mata patungo sa magandang hugis nitong ilong. Na 2-pointed ngunit tama lang ang tangos. Kung tutuusin ay perpekto sa hugis ng mukha nito. Bumaba ang kanyang mga mata sa mga labi nito. Lips that were so luscious na tila nagaanyayang dampian. They seemed to promise heaven. Hanggang sa nabaybay pa ang mga mata niya sa makinis na leeg. Nakatingala ito kaya aninag niya kung gaano kaperpekto ang bahaging iyon. It was elongated, smooth and delicate. If it was food, he would surely bite it 1,000,000 times. His eyes traveled farther to her bare shoulders, pababa pa sa dibdib at bahagyang exposed na cleavage. Nakalublob sa tubig ang kalahati noon. Hindi gaanong kalakihan but he sure knows it would feel great to his palms. You're a sinful man, Harvey. Sinful as he was, ang kanyang imahinasyon ay nagsisimula ng pumunta o puminta ng imahe sa kung ano pa ang nakalubog sa ilalim ng tubig at bula ng sabon.
Minsan na niya itong nahawakan ng malapitan. And he sure knew when a woman was hiding some curves. Curves that Janine definitely had. Shit. Mas nadagdagan ang umaliping init sa katawan niya. There was thunder in his chest. Nagsitayuan ang kanyang balahibo and that thing in between his thighs suddenly twitched and ached.